May mga tao pa rin na kayang magmalasakit at gawin ng lahat upang makatulong sa kapwa, kahit na malagay ang buhay nila sa alanganin. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Marita na mula sa Samar, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay may mga ilang taon na ang nakakaraan. Sa tuwing maaalala ko ang mga nangyari sa buhay ko, ay naisip ko na naging matatag pala ako sa dami ng mga pagsubok at hamon sa akin, lalo na sa panahon ng aking pag-aasawa at pagbuo ng pamilya. Nagdanan kami ni Anton at umalis ako sa aming bahay sapagkat pilit akong ipinapakasal sa aking mayamang manliligaw ng aking mga magulang na pera lamang ang habol sa aking manliligaw. Wala akong nararamdaman para sa manliligaw ko, pero pilit akong ipinagtutulakan ng mga magulang ko dito para lamang gawing kasangkapan upang maabot nila ang pagiging mayaman. Mabigat ang loob ko sa kanila sapagkat kung iturang nila ako ay parang wala na akong ibang silbi sa aming pamilya kung hindi ang makapangasawa ng mayamang lalaki at makatira sa isang malaki at magarbong bahay na may limpak-limpak na salapi. Sa kabila nun ay hindi nagbago ang pagtingin ko sa aking kasintahang si Anton. Nagpatuloy kaming magkarelasyon kahit na parehas kaming nahihirapan sa aming sitwasyon. Hindi boto ang mga magulang ko kay Anton sapagkat mahirap ito at mukhang hindi niya ako mabibigyan ng magandang buhay. May pagkamatapobre din ng mga magulang ko at mataas ang pangarap nila para sa akin. Kaya naman noong mabuntis ako ni Anton ay ganoon na lamang ang galit nila sa akin at pinapaangkin pa sa manliligaw kong si Hector ang sanggol na dinadala ko. Araw-araw akong sinusumbatan ng mga magulang ko at sinisisi nila ako kung bakit ako nagpabuntis kay Anton. Sinabi pa niya na hindi ko ginagamit ang utak ko at masyado akong nagpo-focus sa damdamin ko. Kung ano-ano pang masasakit na pananalita ang kanilang binitawan sa akin. Na para bang hindi nila ako tunay na anak at ganoon na lang kadali sa kanila na pagsalitaan ako ng mga bagay na nakakapanlumo at nakakasama ng pakiramdam. Masama ang loob ko sa aking mga magulang. Kaya naman pumayag na akong sumama sa probinsya ni Anton at doon na kami magsimula ng panibagong pamilya. Wala akong pinagsisihan sa pagsama ko kay Anton. Marahil ay dala na rin ng tiwala, seguridad at pagmamahal. Kaya ako nagawa ang bagay na yon. Alam ko na balang araw ay maiintindihan din ako ng aking mga magulang sa aking mga nagawang desisyon at matatanggap din nila si Anton. Kahit may kalayuan ng kanilang probinsya ay hindi ko yun iniinda. Basta't kasama ko siya at nakakayanan ko lahat ng mga pagsubok sa buhay. Ligtas ako sa piling niya. Noong makarating kami sa kanilang bahay ay ang bunsong kapatid ni Anton ang inabutan namin. Natuwa ako at kamukhang kamukha niya ang dalaga. Nangislap ang mga singkit nitong mga mata noong makita niya ako. Ipinakilala ako ni Anton at nalaman ko na Guada pala ang pangalan ng kanyang kapatid. Nasa sekundarya pa lang ito at kaagad ko siyang nakasundo. Nabanggit ni Guada na lumuwas pala ang kanilang mga magulang at dumalo ng reunion ng pamilya sa Cagayan. 2 araw pa bago sila bumalik sa probinsya. Nang hinayang naman ako sapagkat hindi ko kaagad nakilala ang mga magulang ni Anton. Medyo magtatakip silim na noon. Kaya naman naghanda na rin ng hapunan si Guada at magkakasabay na kaming kumain. Maaga kaming nakatulog sapagkat pagod na pagod kami ni Anton sa biyahe. Kinabukasan ay maaga kaming nagising. Naging masarap naman ang tulog ko at nabawi lahat ng pagod ko sa biyahe. Naisip ni Anton na magtungo sa bukid sa lupang sinasaka ng kanyang ama upang may matrabaho naman siya habang hindi pa umuuwi ang kanyang mga magulang. Balak niyang maghanap ng trabaho sa bayan kapag nakabalik na ang mga magulang buhat sa Cagayan.
Noong araw ding yon ay bumisita ang kaibigan ng ina ni Anton sa kanilang bahay. Aling Rosita ang pangalan nito at pinakilala siya ni Anton sa akin. Nasa may 40 na din ang kanyang edad pero kita ko ang liksi ng pangangatawan niya at mukha pa rin siyang bata at hindi mababakas ang kahinaan sa kanyang edad. Natuwa ako at magiliw siya sa mga dayuhang katulad ko. Pinuri pa niya ako at nagandahan siya sa akin. Nabanggit niya na mukha akong mabait at palakaibigan. Nagpaalam si Anton upang magtungo sa bukid at naiwan naman kami ni na Aling Rosita at Guada na naiwang nagkikwentuhan. Pumasok kami sa loob ng bahay at doon namin pinagpatuloy ang usapan. Napag-alaman ko na kumadrona pala si Aling Rosita at tamang-tama na hindi na namin kinakailangang pumunta sa doktor sa bayan kapag oras ng aking kapanganakan. Mayroon pala siyang anak at nasa pangangalaga ito ng kanyang asawa sa malayong probinsya. Mag-isa pala siyang namumuhay sa lugar ni Anton. Paminsan-minsan ay binibisita niya ang kanyang pamilya sa tuwing namimiss niya ang mga ito. Lumipas pa ang ilang oras at nagpaalam na siya sa amin ni Guada at umalis na sa bahay. Ganoon na lang ang kasiyahan ko at talagang naging magiliw ako kay Aling Rosita. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng pangalawang magulang sa kanyang katauhan. Kung pwede lang sana na katulad niya ang mga magulang ko, hindi sana ako aalis sa aming pamamahay. Matapos ang ilang minuto ay sumapit ang tanghali at nagsalo kami sa hapagkainan ni Guada. Noong dumako ang hapon ay lumabas ako ng bahay sapagkat hindi ako makatulog at medyo maalinsangan sa silid tulugan. Pawis na pawis ako at talagang nairita ako sa sobrang init sa loob ng bahay. Lumabas ako at nagpahangin. Naging presko ang aking pakiramdam. Maya-maya ay may nakita akong isang babae na nakatayo malapit sa may bakuran ng bahay. Ngumiti ako sa kanya pero bigla akong nakaramdam ng kakaibang kilabot noong mapansin ko na ngumisi siya sa akin at nag-umpisa siyang maglaway. Naisip ko na baka nasisiraan siya ng ulo kaya bumalik ako sa loob ng bahay. Isinarado kong mabuti ang pinto. Binuksan ko ang kapitak ng bintana at sumilip ako sa labas. Nakita ko na nakatayo pa rin doon ang babae at nakatingin mabuti sa bahay. Umalis ako sa may bintana at nagdasal ako ng taimtim bago ko ipinikit ang aking mga mata. Kinausap ko ang Diyos at nanalangin ako na sana ay ligtas niya ako sa kapahamakan, pati na rin ang sanggol sa aking sinapupunan. Wala na akong ibang mahihingan ng tulong noon kundi ang kapangyarihan at kahabagan ng Diyos. Nang makatapos ako sa pagdarasal ay saka ako bumalik sa may bintana at katulad ng ginawa ko ay binuksan ko ng bahagya ang bintana. Sumilip ako at nakita ko na wala na ang babae. Nakahinga ako ng maayos. Nagkaroon ako ng kapayapaan ng pag-iisip. Pagkatapos kong manalangin at makausap ang Diyos, pakiramdam ko ay nabawasan ang mga kasalanan ko habang nagdarasal ako. Nawala ang malakas na kabog sa dibdib ko at naibsa ng aking matinding pagpapawis at panlalamig. Umupo ako sa mahabang kawayang upuan at doon ay napaidlip ako. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko na may yumuyugyug sa akin. Nagmulat ako at nakita ko si Guada. Nagising na pala siya sa matagal na pagkakatulog. Doon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na ikwento sa kanya ang nangyari sa akin noong makita ko ang babae malapit sa bakuran ng aming bahay. Ipinakita ko kay Guada ang tunay kong nararamdaman, kaya naman kinakitaan ko siya ng matinding kilabot. Kinalabit niya ako at sinabing huwag ko siyang takutin sapagkat likas siyang matatakutin. Maya-maya ay hindi na namin napag-usapan ng tungkol doon. Hinintay naming makauwi si Anton at noon dumating siya ay saka pa lang kami nagkasabay-sabay sa pagkain ng hapunan. Hindi namin napagkwentuhan ng tungkol sa babaeng nakaengkwentro ko sapagkat malaki ang takot ni Guada at ayokong makaapekto yon sa kanyang kalusugan.
Kaya naman nabanggit ko na lang kay Anton ang tungkol sa babae noong makahiga na kami sa kama. Lubos ang kanyang pag-aalala at naisipan pa niyang hindi pumasok sa trabaho para mabantayan kami sa kasunod na araw. Kaso nang hinayang ako sa kikitain niya sa paghahanap buhay, kaya naman pinursige ko siyang pumasok sa trabaho. Hindi siya tiwala sa nakita kong babae. Nasermonan pa niya ako. Dapat ay hindi ko pinansin ang babae at dumiretso na ako sa loob ng bahay upang hindi ko nakita pa ang babae at hindi naranasan ang ganoong nakakapangilabot na pangyayari. Tumango ako at sinabing hindi na lamang ako lalabas ng bahay upang hindi ko makita ang babae. Pumayag siya at magkasabay na kaming nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan maaga na muling pumasok sa trabaho si Anton. Pero binilinan niya kami ni Guada na isaradong mabuti ang mga pinto at bintana at huwag magpapasok ng mga hindi kakilala. Tumalima kaming dalawa at pagkatapos ay nagpaalam kay Anton. Isang ordinaryong araw lamang yun para sa amin. Nakita ko na may mga tuyong dahon sa bakuran ng bahay at naisip ko na magwalis. Samantalang abala naman sa pagluluto si Guada ng aming almusal. Kumuha ako ng walis tingting at kahit paano naman ay nakakayanan ko pa rin namang magwalis. Nakakakilos pa ako ng maayos kahit na lumalaki na ang aking tiyan. Walang ano-ano ay bumungad na naman sa harapan ko ang babae. Nakatayo siya sa may bakuran at nakatitig sa akin. Saglit akong tumigil sa pagwawalis. Mukhang ayaw niya akong tigilan. Nakabungis-ngis na naman siya sa akin at mukha siyang natatakam sa aking tiyan. Habang tinititigan niya ako ay nag-uumpisa na namang sumakit ang aking tiyan na parabang tinutusok ng karayom. Nilakasan ko ang loob ko at nakipaglaban ako ng titigan sa kanya. Ayokong magpatalo sa takot ko at siguradong gagamitin niya yon upang lalo akong sindakin at makagawa siya ng paraan upang makaatake sa akin. Maya-maya ay nagpilit siyang makapasok sa loob ng bakuran pero nagmadali akong magtungo sa bakuran at pinigilan ko siyang makapasok. Halos magwala siya at magsisigaw sa akin na parabang talagang walang tamang katinuan ng pag-iisip. Lumipas ang ilang minuto ay biglang dumating si Aling Rosita at binulyawan niya ang babae. Bigla itong napaatras at nagulat. May dalang walis tingting si Aling Rosita at sinabihan niya ang babae na umalis kung ayaw nitong gumawa siya ng bagay na hindi nito magugustuhan. Pero matigas ang babae at tinapunan niya ng masamang tingin si Aling Rosita. Sa puntong yon ay hindi na nakapagpigil si Aling Rosita. Binaliktad niya ang bagong kakakayas na walis at pinaghahampas sa lupa. Lumikha yun ng ingay na ikinagalit ng babae. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga at pagkatapos ay nagsisigaw siya na parabang nasasaktan. Kumaripas siya ng takbo palayo sa bakuran. Nawala ang pagsakit ng aking tiyan. Naisip ko na may mahika ang aswang upang bigyan ako ng sakit para makuha niya ang anak ko. Matapos noon ay pinapasok ko sa loob ng bakuran si Aling Rosita at itinanong ko sa kanya kung bakit natakot ang babae sa ginawa niya. Tumugon si Aling Rosita at sinabi niyang may kutob siyang isa itong aswang kaya binaliktad niya ang walis tingting at pinaghahampas sa lupa. Masakit at nakakangilo sa tenga ng aswang ang paghahampas ng walis tingting sa lupa kaya naman ikinagalit niya ito. Inimbita ko siya sa loob ng bahay at doon pa namin nakapagkwentuhan kung bakit naisip niyang aswang ang naturang babae. Ayon kay Aling Rosita ay mula siya sa angkan ng mga antingero at bukod doon ay may kakayahan siyang magpagaling ng mga taong nayayanggaw o natatawo. Unang kita pa lang niya sa babae ay nakita at naamoy na niyang isa yung aswang at nakakatiyak siyang pumunta ito sa may bakuran upang magmasid sa sanggol sa aking tiyan. Nabanggit niya sa amin ni Guada na maglagay kami ng nakabaliktad na walis tingting sa pinto at gayon din ang bawang at asin sa bawat sulok ng bahay upang hindi makapasok ang aswang.
May kinuha siya sa kanyang bulsa at ibinigay sa akin. Isa yung Carmen de Guerra at sinabihan niyang ilagay ko sa damit ko ang naturang agimat upang hindi makalapit sa akin ang aswang. Sumunod ako sa utos niya at nagtiwala ako sa mga sinasabi niya sapagkat ramdam ko na hindi siya nagsisinungaling. Kita ko naman na bihasa siya sa pakikipagsagupaan sa aswang. Bukod pa doon ay mayroon pa siyang kinuwento sa amin na lalong nagbigay ng kilabot sa akin. Ayon sa kwento niya, nagawi siya sa bandang Capiz noong kadalagahan niya. Mayroon siyang nabalita ang buntis na pinasok ng aswang sa loob ng bahay. Nagpanggap itong itim na pusa at madali itong nakalapit sa babaeng buntis. At doon siya nagkaroon ng pagkakataong makapagbagong anyo bilang aswang. Winakwak nito ang tiyan ng babae at kinain ng sanggol sa sinapupunan. Marahas pa nitong kinuha ang mga lamang loob ng babae bago binagsak ang ulo nito. Halos hindi makilala ang bangkay ng babae dahil sa brutal na pagpatay dito. Huli na ang lahat bago pa siya nailigtas ng kanyang asawa. Ganoon na lamang ang galit nito kaya nakipagtulungan ito kay Aling Rosita upang mahanap ang aswang at mapatay. Nangako si Aling Rosita na makikipagtulungan sa lalaki at gabi-gabi silang nagmamatsyag at nagtutungo sa mga liblib na lugar at maging sa mga kabahayan na mayroong buntis. Lumipas ang 2 araw at natagpuan nila ang aswang sa silong ng isang bahay ng kapitbahay ng lalaki. Hindi sila nagdalawang isip at hinuli nila ang aswang. Nagdilim ang paningin ng lalaki noong makita niya ng harapan ng aswang. Para itong sinapian ng masamang espiritu. Gigil na gigil itong nakipaglaban gamit ang kanyang gunting. Naging berdugo ang lalaki at halos pagtatadtarin niya ang aswang gamit ang itak habang lumuluha ito at nagmumura. Natauhan lamang ang lalaki noong nakita niyang luray-luray na ang katawan ng aswang. Medyo nangilabot ako sa mga narinig ko. Talagang nagiging halimaw ang pag-uugali ng isang tao kapag nadehado siya at napatay ang mahal niya sa buhay. Nalungkot at nahabag ako sa kinahantungan ng babaeng buntis, gayon din ang galit at puot ng kanyang mister. Ayaw ko sanang mangyari yun kay Anton. Pinapangarap ko din na makabuo ng isang masayang kumpletong pamilya. Kaya kung kaya naming malabanan ng aswang, ay gagawin namin ang lahat upang mawala ito sa aming landas. Natagalan pa si Aling Rosita sa aming bahay at halos inabot na siya ng gabi. Hinintay niyang dumating si Anton at isinalaysay namin sa kanya ang nangyari. Nagulat si Anton at mula noong sumapit ang gabi ay hindi niya inalis ang itak sa kanyang katawan. Umuwi si Aling Rosita sa kanilang bahay at isinarado naming mabuti ang tarangkahan ng pinto. Sinigurado naming hindi basta-basta makakapasok ang aswang sa aming bahay. Maaga akong nakatulog at tinabihan ako ni Anton. Kaso noong sumapit ang hating gabi ay nagising ako sa matinding pagsakit ng aking tiyan. Namilipit ako at pakiramdam ko ay pinipiga ako ng husto sa sobrang sakit. Napasigaw ako at narinig ni Anton ang mga panaghoy ko. Bukod ba sa pagsakit ng aking tiyan, ay may naririnig pa kaming kumakaluskos sa bubong ng bahay. Inilabas ni Anton ang kanyang itak at nararamdaman ko na hindi siya magdadalawang isip na alamin kung anumang nilalang ang matatagpuan sa bubong ng bahay. Pinigilan ko siya pero tumayo na siya. Hawak ang kanyang itak. Tinawag niya si Guada at matagal bago ito nakarating sa aming kwarto. Pupungas-pungas pa itong pumasok at tinanong kung anong kailangan sa kanya ni Anton. Tumugon si Anton at pinabantayan ako habang magtutungo siya sa bubong upang alamin kung anong kumakalampag doon. Tumalima si Guada at hindi pa man lang natatagalan ay may kumatok sa pinto ng bahay. Narinig ko ang tinig ni Aling Rosita at mukhang nalaman niya ang nangyari sa akin. Mabilis na nagtungo si Anton sa pinto at pinagbuksan si Aling Rosita. May dala itong walis tingting at kutsilyo. Nabanggit niya kay Anton na
Napanaginipan niyang mayroong aswang sa aming bahay, kaya mabilis siyang pumunta upang makatulong sa amin. Nagpasalamat naman si Anton at pinakiusapan niyang samahan na muna ako sa silid tulugan at siya na mismo ang aakyat sa bubong para makipaglaban kung may aswang man na nakaabang doon. Ibinigay ni Aling Rosita ang walis tingting kay Anton at binigyan siya ng panuto kung paano gagamitin yun ng wasto. Tumango si Anton at dumiretso na siya sa paglabas ng bahay. Samantalang pumasok naman ng aming kwarto si Aling Rosita at tinanong niya kung anong nangyari sa akin. Nabanggit ko sa kanyang sumasakit ang aking tiyan. Nagmadali siyang may dinukot sa dala niyang maliit na sisidlan at doon ay tumambad ang isang botelya na may langis. Pinahid niya ang langis sa aking tiyan at may inusal siyang Latin na kataga. Pagkatapos ay hinipan ng tiyan ko. Makalipas ang ilang sandali ay biglang nawala ang hilab ng aking tiyan. Napakabilis nun at talagang namangha ako sa angking galing ng langis. Hindi na ako nakapagpasalamat kay Aling Rosita at narinig namin ang mga malalakas na kalabugan sa bubong. Nagimbal kami nang marinig ang ipit na boses ng aswang na parabang binabalatan ito ng buhay. Kasabay nun ang malalakas na pagmumura ni Anton. Galit na galit siya at makaraan pa ang ilang minuto ay tumahimik ang paligid. Nagulat kaming tatlo noong pumasok sa loob ng kwarto si Anton na may mantsa ng dugo ang kanyang damit. Isiniwalat niya sa aming napatay niya ang aswang at nalaman niyang isa yung babae. Tumayo si Aling Rosita at nagkusa itong sumama kay Anton para masunog ang bangkay ng aswang. Magkasama silang lumabas ng bahay. Matagal din na nasa labas ng bahay ang dalawa at naghintay pa kami ni Guada. Walang ano-ano ay pumasok sila Anton at Aling Rosita sa kwarto at sinabing wala na kaming dapat ikabahala at namatay na ang aswang. Wala nang magtatangkang pumatay sa sanggol sa aking sinapupunan. Nagpasalamat kami sa kabutihan at pagmamalasakit sa amin ni Aling Rosita. Masaya siya na nakatulong sa amin. Hindi na siya nagtagal sa aming bahay at nagpaalam na din siya sa amin. Iginayak niya ang walis tingting at saka lumabas sa bahay. Nakahiga na kami ng maluwag at bumalik na din si Guada sa kanyang kwarto. Samantalang si Anton naman ay nagtungo muna sa banyo at maglilinis ng katawan bago siya bumalik sa kwarto at nagpalit ng damit. Saka pa lang kami magkatabing humiga sa kama. Ramdam ko na hindi kaagad nakatulog si Anton at nakabantay pa rin siya sa akin. Nakatulugan ko siya at hindi ko na alam ang kasunod na nangyari. Kinabukasan na balita sa baryo ang pagkawala ng babae na pinaniniwalaan ng ibang mga residente na may diferensya sa pag-iisip. Inisip na lamang nilang lumipat na ito ng tirahan at nag-ibang bayan. Sa mga sumunod na araw ay dumating ang mga magulang ni Anton at nakilala nila ako. Hindi naman tulad ng ibang magulang na matapobre at kinikilatis ng mabuti ang mga kasintahan ng kanilang anak. Nagkasundo kami at naging malapit sa isa't isa. Sa kanila ko naramdaman na mayroon akong pamilya at pinakita nila ang tunay na pagmamalasakit at pag-aalaga sa akin. Nagbago ang isip ni Anton at naghanap na muna siya ng panibagong trabaho sa kabilang bayan. Hindi niya kayang iwan ako hanggat hindi pa ako nakakapanganak. Hindi nagtagal at nakaipon ng pera si Anton. Lumaki na rin ang aking tiyan at madalas sumasakit. Sumapit ang araw ng aking panganganak at napaghanda ang mabuti ni Anton ng mga magaganap. Mabuti na lamang at responsable siyang asawa sa akin. At alam kong hindi niya ako pababayaan sa mga panahon nun. Dinala niya ako kasama ang kanyang pamilya sa ospital at doon ko iniluwal ang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan naming Mariano. Lumipas ang isang linggo ay umuwi na din kami sa aming bahay. Malakas naman ako at nakayanan ko ang panganganak. Bumisita sa aming bahay si Aling Rosita at nagbigay siya ng mga sariwang prutas at gulay.
Nakipagkwentuhan siya sa akin at nakita niya ang aking anak na mahimbing na natutulog sa duyan. Lumipas pa ang mga araw at nakakalabas-labas na rin ako sa aming bahay. Isang araw ay nasurpresa ako noong umuwi si Anton kasama si Aling Rosita sa aming bahay. May mga dala silang armas sa pagpatay sa aswang. Natakot ako at naisip ko na naman na baka may panibagong aswang silang makakalaban. Mukhang hindi kami pinapatahimik ng mga aswang. Naisalaysay sa akin ni Aling Rosita na nagkasabay sila ni Anton sa paglalakad sa daan nang may masumpungan silang dalawang aswang at hinabol sila nito sa daan. Mabuti na lamang at may dalang anting-anting si Aling Rosita at binigyan niya din niya ng agimat si Anton. Gumamit sila ng tagabulag kung kaya't hindi sila nasundan ng aswang. Inanyayahan na namin si Aling Rosita sa aming bahay at doon na siya nagpalipas ng gabi. Sa kinabukasan ay maaga siyang lumabas ng bahay. Noong sumapit ang tanghali ay maaga kaming kumain ng pananghalian at nagpasama sa akin si Nanay Lucila sa kabilang bayan at mayroon siyang dadalhing gamit sa kanyang kumare. Pumayag ako at inihabilin ko na muna kay Guada ang sanggol. Eksaktong wala namang pasok sa paaralan kaya nanatili siya sa loob ng bahay. Lumakad na kami ni Nanay Lucila at sumakay kami sa tricycle patungo sa kabilang bayan. Nakarating kami sa bahay ng kanyang kumare at hindi ko inaasahan sa pag-alis namin ay mayroon pa kaming nakasabay na pasahero sa tricycle. Nakipagkilala siya sa amin bilang si Monica at nabanggit niya na tubong Leyte siya at kaya lamang siya nagtungo sa baryo ay upang mabisita ang kanyang panganay na kapatid. Itatanong ko sana kung anong pangalan ng kapatid niya nang biglang huminto ang tricycle at hindi ko na malayang nasa tapat na pala kami ng bakuran ng aming bahay. Bumaba kami at nag-abot ng bayad sa driver. Nabigla pa ako nang mapansin na bumaba na din si Monica at mukhang kapitbahay namin siya. Ngumiti ako at naisip na magkakasundo kami sapagkat malapit lamang ang aming mga bahay. Kinabukasan nagkita kami ni Monica at nagsimula kaming makapagkwentuhan. Pero hindi ko pa rin nalaman ang pangalan ng kanyang kapatid. Medyo may kabataan ng edad niya sa akin at nakikita ko si Guada sa kanya. Binigyan niya ako ng dinuguan at kaluluto yon. Amoy na amoy ang masarap na aroma nito. Nagmamadali na siyang makauwi sa kanilang bahay at mayroon pa siyang mga sinampay. Pagkapasok ko sa bahay ay eksaktong abot pa sa pananghalian namin ang ibinigay na ulam na dinuguan. Nasurpresa ang pamilya ni Anton at natuwa sila sapagkat naging palakaibigan ako sa bagong kapitbahay. Pinagsaluhan namin ng malapot na dinuguan at talagang malambot ang karning baboy. Mukhang masarap magluto si Monica at talagang tansyado ang lasa ng ulam. Nabusog kami ng husto. Noong sumapit ang hapon ay bumisita sa bahay si Aling Rosita at hindi ko inaasahang makita si Guada na namimilipit sa sakit ng tiyan at nagsusuka siya sa may lababo. Itinanong ni Aling Rosita kung anong nakain nito at bigla na lamang nagsusuka. Sinabi kong may ibinigay na dinuguan ng bago naming kapitbahay na si Monica. Medyo naging seryoso ang mukha ni Aling Rosita. May ipinainom siyang tubig na may kulay asul na tawas kay Guada. At matapos nun ay sumuka siya ng mabahong likido at gumanda na ang kanyang pakiramdam. Nabanggit sa akin ni Guada na aswang ang tinutukoy kong Monica. Itinanong niya kung may natirang dinuguan. Naisip ko na may natira lang dinuguan para kay Anton. Kinuha ko sa lamesa ang dinuguan sa mangkok at ibinigay kay Aling Rosita. Kumuha siya ng kalamansi at pinatakan yon. Naging kulay itim na bulok na karne ang dinuguan. Napasigaw ako sa sobrang takot at dali-dali kong itinapon ang laman ng mangkok. Maya-maya ay dumating si Anton nang bumukas ang pinto. Kasabay nun ay may narinig kaming huni ng tiktik. Naalarma si Aling Rosita at nagpasya silang lumabas ng bahay ni Anton.
Sumunod ako sa kanila at luminga-linga kami sa paligid. Nakita naming may pumapagaspas na aswang sa sanga ng puno ng mangga. Nanlilisik ang mga mapupula nitong mga mata at humahaba ang mga pangil at kuko. Umaangil ito ng pagkalakas-lakas at sinalakay kaming tatlo. Humanda si Anton at noong medyo mababa na ang paglipad ng aswang ay tinamaan niya ng saksak sa tagiliran ito bago pa bumulusok patungo sa direksyon ni Aling Rosita. Namilog ang mga mata ko nang makitang may dalang ilang piraso ng walis tingting si Aling Rosita at dala pa niya ang kutsilyo. Tumagilid siya at mabilis na sinaksak sa balikat ang aswang. Lalo nang nagalit ang aswang pero mas minabuti nitong magbagong anyo bilang tao at doon ay nakilala ko siya bilang si Monica. Ipinagtapat niya sa amin na siya ang kapatid ng napatay ni Anton na aswang. Nagpunta siya sa baryo upang ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang ate. Hindi na niya hinintay na magsalita si Anton at sumugod na siya, subalit bigla na lamang siyang sinalubong at pinagtulungan ni na Anton at Aling Rosita. Walang habas nila itong pinagsasaksak hanggang sa mawalan ng balanse at mapalugmok sa lupa bago binawian ng buhay. Sa puntong yon ay naisip ko na nahulog ako sa patibong. Hindi naman busilak ang loob niya na makipagkaibigan sa akin at planado lahat ang paglapit niya sa akin upang nakilala si Anton at napatay ito bilang kabayaran sa pagpatay nito sa kanyang kapatid. May ilang kapitbahay namin ang nakasaksi sa nangyari at nakipagtulungan sila upang mabuhat ang bangkay ng napatay na aswang. Humanap sila ng bakanting lugar at doon sinunog ang bangkay. Ibinaon sa lupa ang abo ng aswang. Bumalik sa bahay si Anton at nagpasalamat akong muli sa walang sawang pagtulong at pagsagip ni Aling Rosita sa aming mga buhay. Sadyang tumutulong siya na walang hinihinging kapalit. Pinagsisihan ko na rin ang aking pagkakamali at ginawa ko ang aking tungkulin bilang isang ina at responsabling asawa. Hindi na ako pinagtrabaho ni Anton kaya tumulong na lamang ako sa mga gawaing bahay sa kanyang magulang at pag-aalaga ng aking anak. Sumapit ang isang araw at naisip ko na dalhin ang aking pamilya sa aking mga magulang. Matagal na panahon na rin ang lumipas at nawala na ang sama ng loob ko sa kanila. Naisip ko rin na baka yun na ang tamang oras upang maghilom na ang mga sugat sa puso namin sa nakaraan. Kaya naman, sinuportahan ako ni Anton at nagtungo kami sa lugar. Nakarating kami at nagalak ako noong natagpuan ko ang mga magulang ko sa aming lumang bahay. May katandaan na rin sila at kita ko ang pangungulila sa kanilang mga mata. Tumulo ang aking mga luha. Niyakap ko ng mahigpit ang aking mga magulang at humingi ako sa kanila ng paumanhin. Naging sentimental ang aming pagkikita, lalo nang maipakilala ko sa kanila ang aming anak. Lubos ang pasasalamat nila at naging maayos ang aking buhay. Sa kabila ng pangmamaliit at pagmamalabis nila sa aking kabaitan. Nabanggit sa akin ng mga magulang ko na simula nang umalis ako sa aming bahay at hindi na bumalik, ay pinagsisihan nila lahat ng mga bagay na sinabi nila sa akin at umaasa pa rin sila na muli akong magbabalik sa aming bahay. Lumuluha ang mga magulang ko habang nagsasalaysay ng kanilang mga saloobin. Parang dinudurog ang puso ko noong naririnig ko ang mga pagdurusa nila simula nang lumayas ako sa aming bahay. Naging makasarili din ako dulot ng sama ng loob at hindi ko nagawang intindihin ang kanilang mga nararamdaman. Basta ko na lang sila iniwan na hindi ko man lang sila binigyan ng maayos na paliwanag ukol sa pagsusumamo ko. Nakonsensya ako at noon ko lang naisip lahat ng mga pagkakamali ko sa kanila. Hindi na kami nagsumbatan. Ayoko na rin sumama ang kanilang loob sa akin. Kaya tinapos na namin ang sigalot at binaon ang mga masasakit na nangyari sa nakaraan. Nabalitaan ko pa ang nangyari sa buhay ni Hector. Nakapangasawa ito ng babaeng mas mayaman pa sa kanya.
Hindi naging maganda ang kapalaran nito sapagkat nalulung siya sa sugal, alak at iba pang bisyo. Bagay na naging dahilan upang hiwalayan siya ng kanyang asawa at umalis ito sa kanilang bahay. Hindi nagtagal ay inatake sa puso si Hector at namatay ito. Nahabag ako sa nangyari kay Hector. Kung tutuusin ay naging mabait siya sa akin at wala akong masamang masasabi sa kanya noong nanliligaw siya sa akin. Pero talagang hindi ko kayang suklian ang pagmamahal niya para sa akin. Maswerte pa rin ako sa pagmamahal sa akin ni Anton, lalo pat binigyan niya ako ng anak ng nagpapalakas sa akin sa araw-araw. Matapos naming makapagpatawaran, binalingan ng mga magulang ko si Anton at humingi din sila dito ng paumanhin sa pangmamaliit at pangungutya nila. Inakala nila na hindi magbabago ang buhay nito at mananatiling mas mahirap pa sa daga at walang pangarap sa buhay. Hindi nila naisip na lahat ng bagay ay nagbabago. Pwede pa ring umasenso kahit sino mang tao basta't mayroong mithiin sa buhay. Malawak ang pangunawa ni Anton. Alam niya na ang kabutihan at kapalaran ko lamang ang sinasaalang-alang ng aking mga magulang. Kaya naman pinatawad na rin niya ang mga ito. Makaraan ng ilang sandali ay kinausap naman ng mga magulang ko ang aming anak, na noon ay nasa 6 na taong gulang na. Tuwang-tuwa sila sapagkat bibo at hindi ito mahiyain. Mahilig siyang magkwento at magbiro. Parang kinurot ang puso ko sa sobrang saya habang pinagmamasdan ko silang mabuti. Nanatili kaming mag-anak sa loob ng 1 linggo bago kami bumalik sa aming tahanan. Nangako naman ako sa aking mga magulang na bibisita ako sa kanila tuwing araw ng bakasyon ng mga bata sa paaralan. Nagalak sila at paulit-ulit nila akong kinakausap at tinatanong ukol sa mga bagong pangyayari sa buhay ko. Noong makarating sa elementarya ang aking anak ay kahit paano ay sinuwerte ang pamumuhay namin at nakaahon kami sa matinding kahirapan. May nakilalang manggagawa si Anton at ipinasok siya nito sa trabaho. Naging driver siya ng amo ng kakilala nitong manggagawa at kahit paano ay nakakapag-uwi ng maayos na sahod ang aking asawa. Naibigay niya ang pangangailangan namin kahit simple lamang ang pamumuhay namin. Sa kasalukuyan ay isa na akong lola sa aking 3 apo at nakatira kami ni Anton sa bahay ng aking anak. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos at binigyan niya kaming mag-asawa ng mahabang buhay. At kahit paano ay hindi kami nagkakasakit ng malubha. Dito po nagtatapos ang kwento.